Hello, good morning po. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Good morning to everyone. I change topic now. Our topic in the morning is the only choose God the messenger to come to offer God and us in your healing and then your pledge. Only the messenger of God to the come to approach God. No other people to approach God for the fellowship in the church. Only the choose God, the messenger to the come to approach God. No other people to offer or to ask for God for the mediator in your sin. Only the messenger of God to choose to offer God, to approach God, or mediator in your sin. Only the messenger of God about the choose God to come to approach God. Our topic in the morning. Ayun po yung ating paksa. Ang tanging pinili ng Diyos ang lalapit sa Diyos, wala pong iba. Pagka nagkakatipon po sa church, only the messenger ang pwedeng lumapit sa Diyos. Yung sugo niya lang po. Pagka nagkakatipon po sa church po. No other person to come God. God to the reject the person to offer God in your pledge or mediator in your sin. Only the messenger to choose God to offer to the approach come to God. Ayun po yung ating paksa. Yung tanging sugo lang po ng Diyos ang pwedeng mamagitan sa Diyos at tumingi sa Diyos ng hinihingi sa pagtitipon po sa church. Kailangan yung pangalan nyo, ibinibigay nyo sa sugo. Tapos, isusulat ng sugo yon sa Book of Life. Ibibigay nyo po yung pangalan nyo sa sugo para miyembro po kayo sa Church ng God. Dito po, follow nyo po ako rito at saka sa Facebook para nakasulat po yung pangalan nyo sa Book of Life. Kasi para alam ng Diyos na nag-aral kayo ng kanyang mga salita. Follow nyo ako rito dito sa Facebook, dito sa TikTok, at saka sa YouTube. Para alam ng Diyos na nakipagtipon kayo sa kanyang sugo o ibinigay nyo yung pangalan nyo. Ganun po, kailangan iiwan nyo po yung pangalan nyo sa sugo ng Diyos para kilala ng sugo yung inyong mga pangalan. Kailangan nakasulat kayo sa Book of Life yung inyong pangalan. Follow nyo ako rito sa YouTube, sa Facebook, at saka dito sa TikTok para nakasulat po yung pangalan nyo sa Book of Life na sa katunayan na nakipagtipon kayo sa Diyos. Ganun po, kailangan iniiwan nyo yung pangalan nyo sa sugo. Yun po yung utos ng Diyos para kilala niya kayo. Ang Diyos po, gumagawa po yan sa lahat. Gumagamit din siya ng Facebook at saka computer. Ganun po. Para maiwan po yung pangalan nyo.
kailangan nakapalo po kayo dito sa Facebook, YouTube, TikTok para alam niya na nag-aral kayo ng kanyang mga salita, ng kanyang utos. Ganun po, yun po yung utos ng Diyos eh. Kailangan iwan niyo yung pangalan niyo sa kanyang mga sugo. Dito, para malagay po yung pangalan niyo dito sa TikTok, sa Facebook, saka YouTube po. Yun po yung gusto ng Diyos. Kailangan iwan niyo yung pangalan niyo sa kanyang sugo. Sa katunayan, nakikipagtipon kayo sa kanyang messenger o sa kanyang sugo. Para alam po ng Diyos. Kaya follow niyo po ako rito. Importante po yun na masulat ang inyong pangalan, maiwan dito sa social media. Kasi ang Diyos, gumagawa po yun sa lahat. Yung langit, gumagamit din siya ng Facebook saka YouTube. Ito ang sabi ng banal na kasulatan, gumagawa ang Diyos sa lahat eh. Ginagamit niya rin yung YouTube, saka Facebook, saka TikTok para yung pangalan nyo maiwan dun sa kanyang sugo. Dahil kasi ang Diyos, gumagawa po yun sa lahat. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito sa Ecclesiastes 9:1. Sapagkat lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso upang sesyatin ang lahat ng ito na ang matuwid at ang pantas at ang kanilang mga gawa ay nasa kamay ng Diyos. O nasa kamay ng Diyos yung mga gawa ng tao. Lahat po yan. Kailangan nakasulat yung naikaiwan yung pangalan nyo rito. Nakasulat sa Facebook, YouTube, TikTok, saka YouTube para alam ng Diyos na nakipagtipon kayo sa kanyang sugo. Ayun po, kasi gumagawa ang Diyos sa lahat. Ginagamit niya rin yung Facebook, TikTok, YouTube para magkatipon po tayo. Iwan niyo po yung pangalan niyo kasi yun yung utos ng Diyos eh. Ang Diyos gumagawa sa lahat. Kasi lahat ng bagay ay lingkod ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Yung tanging sugo lang po ang nakakalapit sa Diyos, nakakahingi ng tagapamagitan sa inyong mga kasalanan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi lahat ng bagay ay lingkod ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa may mga awit, 119, 89 hanggang 91. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Iyong itinatag ang lupa at tumalagi. Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alintuntunin. Sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. O lahat ng bagay lingkod ng Diyos eh. Kaya yung mga Facebook, YouTube, TikTok, ginagamit din ng Diyos dyan para yung salita niya mapalaganap sa buong mundo. Gumagawa po ang Diyos sa lahat. Ganun po. Ang gawa ng tao nasa kamay lahat ng Diyos yan. Kaya follow niyo po ako rito. Iiwan niyo yung pangalan niyo sa kanyang mga lingkod, sabi sa banal na kasulatan. Ayun po yung sabi. Ito pa rin sabi rito sa sa gawa. O ito po sabi rin sa gawa. Kasi ang Diyos gumagawa po yung sa lahat. Ito po sa may gawa 17:27. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuat nila siya at siya'y masumpungan. Bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos. Ayun lahat gumagawa ang Diyos, sa Kanya tayo nagsisikilos. Kumikilos din ang Diyos sa pamagitan ng Facebook, TikTok, para makapagtipon tayo. At saka yung bang iiwan nyo yung pangalan nyo dun sa social media rin, para kasi ginagamit din ng Diyos yung social media para maiwan nyo yung pangalan nyo sa kanyang mga lingkod. Ito pa rin po sa sa may Pilipos.
Sa may 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. O Diyos ang gumagawa sa atin. Ito, Diyos ang gumagawa sa atin ngayon. Ganun po. Iwan niyo yung pangalan nyo sa kanyang mga lingkod para alam ng mga lingkod ng Diyos, alam din ng Diyos yung pangalan nyo, iniwan nyo sa kanyang mga lingkod. Kaya follow nyo po ako rito kasi yun po yung utos ng Diyos. Iwan nyo yung pangalan nyo sa kanyang mga lingkod para alam ng Diyos na nakipagtipon kayo sa kanyang mga sugo. Kasi yung mga sugo, sila lang pwedeng lumapit sa Diyos para mamagitan sa mga hingi nyo at sa mga offer nyo. Ganun po. Ito, kailangan alam ng sugo yung pangalan nyo. Gaya rito, sabi rito. Kaya iwan niyo yung pangalan nyo sa kanyang mga lingkod, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa may 1:1. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ayun o. Kailangan dumaan ka sa mga sugo niya, sa messenger. Kasi pag hindi ka dumaan o hindi mo iniwan yung pangalan mo, sabi rito, yung tulisan ka at magnanakaw. Kaya iwan nyo po yung pangalan nyo rito, yun po yung utos ng Diyos. Palo kayo rito. Tatapot ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. O yun o, yung pumapasok sa katwiran, ibig sabihin sa aral. Siya yung pastor ng tupa. O kung pumapasok din kayo sa pintuan, sa mga aral ng Diyos, o yun, nakapasok kayo sa tunay na sugo. Sa Diyos, nakapasok din kayo. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila ay inihatid sa labas. O yun, o, kailangan ng Diyos, ng sugo, alam nyo mga pangalan nyo, o pagka yung nandito yung pangalan nyo sa YouTube, o alam ng Diyos yun. Kailangan kasulit yung natatawag yung pangalan nyo. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag ang kanyang mga sariling tupa sa pangalan at sila inihatid sa labas. O yun, o, kailangan natatawag yung pangalan nyo, kailangan nababasa ng sugo o ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Yesus. Ganun po, kailangan iiwan nyo yung pangalan nyo kasi sila yung pwedeng mamagitan sa Diyos sa mga hingi nyo, sa mga kasalanan nyo, yung kanyang mga sinugo. Ganun po. I'm here one of the messenger of God. Isa rin po ako sa messenger ng God. Kailangan iwan nyo yung pangalan nyo sa kanyang mga sugo para alam ng Diyos, nakipagtipon kayo, nag-aral kayo ng kanyang mga salita. Ganun po. O, palin nyo ko rito po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Isaiah 65:15. At inyong iiwan ang inyong pangalan na pinakasumpa sa aking mga pinili. O yun o, iiwan nyo yung pangalan nyo sa mga pinili ng Diyos na sugo niya. Ayun, para palin nyo ako rito para maiwan po yung pangalan nyo rito. Kasi ang Diyos gumagamit din po yan ng social media. Gumagamit siya ng Facebook, YouTube, TikTok, kahit ano man to. Kasi nababasa, alam ng Diyos yung gawa natin, nababasa niya lahat yan. Alam ng Diyos yung kanyang ginagawa natin kung ano. Kaya iwan nyo yung pangalan nyo. Follow nyo ako rito para yung pangalan nyo, maiwan nyo rito. Ganun po. Para kung judgment, o alam ng Diyos, iniwan nyo yung pangalan nyo, natatawag kayo niyan sa pangalan. Kasi nakalista yan sa sa langit. Saka dito sa social media. Alam ng Diyos po yun. Ito, basahin ko sa inyong muli. Dito sa Isaiah 65:15. At inyong iiwan ang inyong pangalan na pinakasumpa sa aking mga pinili. O yun, iiwan nyo para gaya nung ginawa ni Moises, o kinuha yung mga pangalan ng mga unang Israelita. O ganun.
O para iginuhit niya yung pangalan ng mga miyembro sa church, ganun, gaya ng ginawa po rito ni Moises. So, ito, i-follow nyo lang ako, maguguhit na yung pangalan nyo rito, ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, gaya ng ginawa ni Moises, ginuhit niya yung mga pangalan ng mga miyembro sa church, ganun po. Ito po sa sa bilang 3:40. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bilangin mo ang lahat ng mga lalaking panganay sa mga anak ni Israel, mula sa 1 buwang gulang na patanda, at iguhit mo ang bilang ng kanilang mga pangalan. O, ginuguhit yung pangalan sa mga lingkod. Iiwan nyo yung pangalan nyo sa mga lingkod ng Diyos. Yun po yung sabi ng Diyos. Kasi sila yung sugo ng Diyos para makalapit sa Diyos. Kasi hindi po pwedeng lumapit yung hindi sugo sa Diyos. Kailangan sa mga sugo nyo, iniiwan yung pangalan nyo. Ganun po. Hindi pwedeng lumapit ang sino man sa Diyos para idalangin kayo, kundi yung mga sugo lang niya, ganun po. Pagka sa pagkakatipon po sa church, ganun po yun. Itong sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Jeremias 30:21. At ang kanilang prinsipe ay magiging isa sa kanila, at ang mga kanilang puno ay magmumula sa gitna nila, at aking palalapitin siya. Ayan lalapit yung puno. At siya lalapit sa akin, sapagkat sino yaong nangangahas upang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. Yun, sila yung nakakalapit Yung mga sugo ng Diyos na pinili, ganun po, yung mga Kasi maraming nangaral ng salita ng Diyos, hindi naman po sugo. Ganun po. Sa mga sugo nyo lang iiwan yung pangalan nyo. Kasi may mga nangaral ng salita ng Diyos, hindi naman sila sugo. O di ba? Nakikipagtipon kayo doon, hindi sugo ng Diyos. Kailangan sa mga sugo niya, iiwanan niyo yung pangalan niyo. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan Kasi may mga nangaral, hindi sinugo ng Panginoon. Yung mga nagdagdagdag po sa utos, yung mga maling aral, hindi po sugo ng Diyos yun. Wala pong kaligtasan yun. Ganun po. Para alam niyo po, wala pong kaligtasan doon. Yung nagsasalita ng mga salita na hindi lumabas sa bibig ng Diyos na aral, hindi po sugo ng Diyos yun. Kailangan sa mga, yung mga sugo niya lang. Doon po nyo iiwan yung pangalan nyo sa mga sugo ng Diyos. Kasi siya yung nakalalapit sa Diyos. Kasi may nangangaral kasi ng salita ng Diyos, pero hindi siya nakakakalapit sa Diyos. O di ba, hindi siya nakakalapit. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Yesus walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang namamagitan sa Diyos po, yung mga sugo niya lang. Pero may nangangaral, hindi sugo. Yung mga hindi sugo ng Diyos, yung mga nagdagdag sa utos sa mga aral. Kung ano yung inuutos sa inyo, hindi naman ba sa bibig ng Diyos, wala sa Biblia. O yun, hindi po sugo ng Diyos. Kailangan yung mga lumabas lang sa bibig ng Diyos ang inuutos. Yun po yung tunay na sugo. Doon po nyo iiwan yung pangalan nyo sa kanyang sinugo, sa mga pinili niya. Di ba sabi? Yung iiwan ninyong pangalan sa aking mga pinili. O yun, doon yung iiwan. O leave your name here to follow you here for your name is live here in the social media. God known nung doing all the people. Alam ng Diyos yun, yung gawa ng tao. Kasi ang mata ng Diyos nasa bawat dako. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Alam ng Diyos yung ating mga gawa. Nalalaman ng Diyos yun. Yung mata niya nasa bawat dako. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito sa Kawikaan 15:4. Kawikaan 15:3. Ang mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Nakatingin yung Diyos sa atin kung ano yung ginagawa natin.
Ganun po, nakakatingin siya sa masama at mabuti. Kasi may nangangaral dyan, hindi naman sugo ng Diyos, di ba? O may nangangaral. Ang iiwan nyo po yung pangalan nyo sa sugo ng Diyos. Kasi may nangangaral, hindi naman sugo. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Pagka yung out of the context to the doctrine from God, o not to the out of the mouth of God, not to the messenger of God. Kailangan yung lumabas lang po sa bibig ng Diyos ang kanyang inuutos, sinasalita. Yun po yung tunay na sugo. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sapagkat sinong tumayo sa payo ng Panginoon upang makamalas at makarinig ng kanyang salita? At sinong nakarinig ng aking salita at nakarinig? Narito ang bagyo ng Panginoon, ang kanyang kapusukan ay lumabas, oo, ipu-ipot bagyo, babagsak sa ulo ng masama. Ang galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa kanyang magawa at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay lubos ninyong maunawa. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito, gayemay nagsitakbo sila. Ako'y hindi nagsalita sa kanila, gayemay nanghula sila. O no, may nanghuhula kasi na hindi lumabas sa Panginoon, sa bibig ng Diyos. Kaya yung Diyos, galit, pinadadalan yung lugar ng mga lindol o kaya bagyo, di ba? O gaya sa atin ngayon, naglumindol sa Cebu, sa Baguio, sa mga sa Davao, kasi ini-ignore nila yung salita. Kumbaga naglalapat yung katulan ng Diyos sa kanila. Pag naglapat ang Diyos ng katulan sa bawat lugar, bansa, o magpapadala siya ng mga lindol doon, mga bagyo, salot, doon. Kaya kailangan hindi natin i-ignore yung aral ng Diyos para hindi siya magpadala ng para hindi siya maglapat ng katulan. Kaya kasi ba sa ibang tinuro ko sa inyo, kailangan magbalik loob na sa Diyos yung tao. Kasi pag dinalaw na ng Diyos yung lugar na yon o dinalaw kayo o mabubulagta kayo, ganun. Kaya sabi, di ba, sabi ng Diyos, magpilit kayo magsipasok sa makipot na pintuan, di ba? O kailangan magsipasok na, magbalik loob sa Diyos. Kasi pag naglapat ang Diyos ng katulan sa isang lugar, o magpapadala siya ng bagyo dyan, lindol, ganun, sakit, o mga bubulagta kayo. Ganun po. Itong sabi, nagpapadala siya pag naglapat siya ng katulan, itong sabi ng banal na kasulatan. Kaya lang, huwag niyong i-ignore yung mga salita ng Diyos, yung mga utos niya. At sila ay magsisitang tiwasay roon. Oo, sila ay magtatayo ng mga bahay at magbububasan. Tiwasay roon. Oo, sila ay magtatayo ng mga bahay at magbububasan. Tiwasay roon. Oo, sila ay magtatayo ng mga bahay at magbububasan. Yung mga sugo lang, doon nyo po yung iiwan yung pangalan nyo. Kasi yung merong mga nangangaral din ng salita ng Diyos pero hindi yung nakalalapit sa Diyos. Sabi nga ng Diyos di ba? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun po yung nakakalapit sa Diyos, yung mga sugo niya, yung gumagawa ng kalooban. Makakalapit ka lang sa Diyos pag tinawag ka ng Ama para binigay ka sa Panginoong Yesus. Bawal lumapit. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa may 6:43, 40. Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang taong makalalapit sa akin. Walang taong makalalapit sa Diyos Kailangan yung tinawag lang, yung mga ngasiwa ka sa church, lalapit ka. Yun, kailangan yung sugo lang. Maliban ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Yun, walang makalalapit sa Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus.
Makalalapit ka lang sa Diyos, sa Panginoong Yesus, sa Diyos, kung tinawag ka, ganun po. Pero yung mag-o-offer ka para mag-offer ng pagsamba, kasi may ibang nangangaral naman lang, o gaya ng mga maling aral, mga nangaral lang niya, hanggang sa naging durog, na parang alabok. At aking inihagis ang alabok niyon sa batis ng maagos mula sa bundok. Ayun o, yung mga mediator ang nakakalapit sa Diyos, yung mga sinugo, namamagitan sa kanilang mga kasalanan. Gaya nito ni Moises, di ba? O nakalapit siya sa Diyos, kinuha yung kasalanan. Siya yung nag-o-offer, gaya rin ng Panginoong Yesus, di ba? O siya yung nananalangin, yung mga sinugo ng Diyos. Sila yung nakalalapit sa Diyos para mamagitan sa tao, yung mga sugo niya. Gaya ng Panginoong Yesus, o nanalangin, di ba? Siya yung namamagitan sa tao, yung Panginoong Yesus. Nung nagkatawan tao siya. Siya yung dinidinig ng Diyos, yung mga sugo lang. Pagdating po sa church, gaya ng Panginoong Yesus, nung nagkatawan tao siya, o di ba, siya lang yung, pero pwede rin kayo manalangin sa Diyos. Pero ang dinidinig po yung mga sugo niya lang. Gaya rito nung ginawa rin ng Panginoong Yesus dito, nung ipinalangin niya si Lazaro, ito po sabi ng banal na kasulatan, yung ipinalangin niya si Lazaro para mabuhay. Dito po sa 1:11:41. Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. Nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot ko upang sila'y magsasampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. O yun, yung mga dinirinig ng Diyos, yung mga sugo niya lang. Yun po yung namamagitan sa Ama. Pero pagka kasi may nanguhula ng salita ng Diyos, hindi naman yan sugo. May nanguhula o hindi naman sugo. Sila rin yung nakakahingi ng Holy Spirit sa Panginoong Yesus. Yung mga sugo niya, sila rin yung Holy Spirit o hindi siya bibigyan dahil masama siya Ito, yung mga sugo lang nakakahingi ng Holy Spirit sa sa Panginoong Yesus. Ito po si Saulo pala to, si Saulo, yung humingi ng Holy Spirit. Sila lang yung dinirinig ng Diyos, yung mga sugo, para makahingi ng Holy Spirit sa Panginoong Yesus. Dati yung nagkatawan tao Panginoong Yesus, siya yung namamagitan. Pero ngayon, yung mga sugo na ngayon. Ito, gaya rito ni Pablo, humingi siya ng Holy Spirit. Meron nang hihingi naman, hindi binigyan kasi masama yung kanyang puso. Ito po sa sa may Gawa, mahaba po to dito sa Gawa. Gawa 1:8. Dito, 8:1. Si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ang araw na yaoy, nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako sa Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. At inilibing si Esteban mga tao ng pasipag sa banalan at siya ay nangisan ng di kawasa. Datapat pinuksa ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang mga bahay-bahay at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae at sila ay pinapasok sa bilangguan. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangaral ang salita. Mahaba to, dito ko lang po. Tatapat na magsilapit na sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos sa pangalan ni Jesucristo ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. At si Simon naniniwala rin at nang mabautismuhan na ay nanatili siyang kasama si Felipe at nang makakita ng mga tanda at mga dakilang himalang ginawa ay napahanga siya.
Nang mabalitaan nga ng mga apostol na sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sila sa kanila, si Pedro at si Juan. At nang sila ay makalusong, ay pinalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo. Ayun o, sila yung namamagitan para makahingi ng Holy Spirit sa Diyos, sa Panginoong Yesus. Yung mga sugo ng Panginoong Diyos. Sapagkat ito hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila ay nangabautismohan lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus, na magkagayoy, ipinatong ang kanilang mga kamay sa kanilang at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Nang makita ni Simon na sa pamagitan ng pagkapatong ng mga kamay ng mga apostol, ay binigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi, na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang patungan ko ng aking kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Tatapat sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi ay mapapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong tamuin ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ng salapi. Wala kang bahagi sa kapalaran man o sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo ay hindi matuwid sa harap ng Diyos. Ayun o, magsisi ka nga sa kasama mong ito at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Ayun o, nakakahingi lang ng Holy Spirit yung mga sugo, yung mga nakakalapit lang sa Diyos, yung mga sugo. Sino man hindi pwedeng makalapit sa Diyos. Doon po yung iiwan nyo yung pangalan nyo sa mga sugo ng Diyos, sa mga pinili niya. Ganun po, kasi sila lang po yung nakakalapit sa Diyos, yung mga sugo niya, yung pare padalangin kayo. Pagdating po yung sa church, doon nyo po yung iiwan ng pangalan nyo. Gaya ritong sinabi ng Diyos dito, o dito po, gaya rin ng sabi ng Diyos dito, no? Kausap niya na yung mga tao, pero sinabi ng Diyos ibigay niyo yung handog niyo rong kehob para idalangin kayo. Kasi hindi basta-bastang pwedeng lumapit ang tao sa Diyos. Kailangan yung mag-o-offer kayo, doon po nyo sa sugo niya. Gaya rito sinabi ng Diyos dito. Sa may kay Job 42:7. At nangyari, pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Temanita, ang aking puot ay nag-aalab laban sa iyo, laban sa iyong dalawang kaibigan. Sapagkat hindi kayo nagsalita tungkol sa akin ng mga bagay ng mga tuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa, at magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job, at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin, at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job, sapagkat siya'y aking tatanggapin, baka kay aking gawa ng ayon sa inyong kamangmangan, sapagkat hindi kayo nagsasalita tungkol sa akin ng mga bagay ng mga tuwid, na gaya ng aking lingkod na si Job. O yung mga lingkod niya lang, doon kayo mag-o-offer ng inyong mga offer. Kasi hindi po dinirinig ng Diyos pagka hindi niya lingkod. Pagdating po sa congregation, no, sa church. Gaya rito, no, si Elipas at saka yung dalawa rito, kausap na ng Diyos, pero hindi nila tinatanggap yung kanilang mga offer. Kailangan ibigay daw kay Job para idalangin sila ni Job sa kanilang mga ginawang kasamaan. Ganun po, hindi po basta-basta nakakalapit yung tao sa Diyos pagka hindi ka sinugo. Kahit na mag-offer ka pa dyan, kahit na sa church ka pa dyan, maraming mga tao, di ba, nag-o-offer ng kanilang offer. O hindi naman dinirinig ng Diyos yun. Sayang lang yung mga offer nyo. Hindi naman sinugo. Kailangan sa mga lingkod lang ng Diyos, sa mga sugo. Gaya rito, di ba, yung kausap na ng Diyos to, si Elipas, o sa yung dalawang tao, hindi dinidinig ng Diyos yung kanilang mga panalangin, yung kanilang mga offer.
ibinigay lang dun sa kanilang, yung kanilang mga offer doon, yung ibinigay lang kay Job para ipanalangin sila. Ayun po, yun po yung nakalalapit sa Diyos. Yung mga sugo niya lang, hindi pwedeng lumapit po yung iba. Gaya ng sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Walang taong makalalapit sa akin. O malay bang galing. Ganun po, yun po yung mga taong nakalalapit sa Diyos. Doon nyo po yung iiwan yung pangalan nyo, yung mga offer nyo. Kasi marami mga church ngayon hindi naman nakalalapit sa Diyos Ito nga kausap na ng Diyos si Elipas, hindi pa dinidinig yung kanilang dalangin, hindi tinatanggap yung offer. Ibigay daw sa kanyang lingkod na si Job para ipanalangin sila o ipatawad ng Diyos yung kanilang makasalanan, di ba? Sabi rito ng Diyos. O, ganoon, hindi po basta-bastang lumalapit para mag-offer ka, patawad siya yung kasalanan. Kailangan, lalapit ka muna sa kanyang mga sugo. Mahaba po kasi itong aral na to. Ayan po yung atang paksang natapos po. Yun, hindi po pwedeng makalapit sa Diyos ang sino man pagka hindi ka sinugo o yung mag-o-offer. Gaya rito, di ba? O hindi tinatanggap yung kanilang offer kahit na kausap nila ng Diyos. Kailangan nasa mga sugo lang, sa mga lingkod niya, yung mga pinili niya. Gaya si Job, doon nila binigay yung kanilang offer kay Job para ipanalangin sila ni Job o idalangin yung kanilang kasamaan, patawarin. Ganun po, yun po yung ating paksang natapos. Our topic for today is done. O no, not messenger of God, not to come to approach, to offer to God. Only the messenger of God, the choose of God to approach God. To give to mediator in your sin and then your pledge to the offer to God. Only the messenger of God to approach God. Thank you po. Thank you for joining this, for watching this. Our topic for today is done. Thank you. Be careful to everyone.